Bago po tayo magsimula, shoutout po muna tayo sa 5 naunang mag-comment na sina Lodi Jeric Ventura, Lodi Rick Arden Aquilada, Lodi Marvin Cherry, Lodi JCM Pete, Lodi Cagaya, Lodi Roll Cloma, Lodi RPGX Justice, Lodi Jacob Soro, Lodi Marv Solo Gaming TV, Lodi Joher Zamora, Lodi Cheater 14, Lodi Jerry Coach Tia. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman Ika-103 kabanata sa pagpapatuloy. Habang nakatayo ang ating bida sa gitna nila, sinabi niya sa kanyang isip na anong meron sa atmosperang to? Dahil ba sinakop ng tangklan ang teritoryo ng Qincheng? Tumikim ang sect leader at sinabi sa kanya na huwag mo na kaming pansinin. Nagkaroon lang kami ng kaunting alitan kamakailan sa tangklan. Na napasabi sa isip ang ating bida na sinasabi ko na nga ba? Mukhang kailangan kong mag-ingat sa mga sasabihin ko. At muling sinabi sa kanya ng sect leader na kaya, gaano mo balak manatili? Tumugon ang ating bida sa kanya at sinabi na hindi magtatagal sa tingin ko. Sinabi pa sa kanya ng sect leader na ganun ba? Dahil dito ka unang pumunta. Ang susunod mong destinasyon siguro ay Kunlun. Plano mo bang kumuha lang ng pagsusulit at agad umalis? Masayang tumugon ang ating bida at sinabi na oo. Isang tradisyonal na pagsusulit at kaugalian. Kailangan mong patunayan na karapat-dapat kang maging unang klaseng disipulo para makilala ng 5 dakilang sekta ng tao. Sinusuri ang iyong pagkatao bilang isang taoista sa pamamagitan ng mga tanong, at kailangan mo ring ipakita ang iyong kakayahan sa pakikipaglaban sa isang simpleng tunggalian. Siyempre, ayos lang kung mabigo ka, pero kung makapasa ka, maiiwan mo ang iyong baka sa bawat sekta ng taoismo. Nakangiting sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip na yan ang paulit-ulit na sinabi sa akin ni Mayong Jin. At muling sinabi sa kanya ng sect leader na gaano na karami ang natutunan mo. Kailangan naming malaman para makapaghanda kami ng pagsusulit. Nakatingin sa kanya ang ating bida at sinabi niya sa isip na tama, yan talaga ang gusto nilang malaman. Pero hindi naman kailangang sabihin yon sa salita. Habang nakatayo siya sa harapan ng sect leader, sinabi niya sa kanya na kamakailan, natutunan kong gamitin ang intent key sa aking sining ng pakikipaglaban. Gulat naman ang naging reaksyon ng sect leader. Mamula-mula itong napasigaw na grabe. Nasa antas ka na ng intent key. Hindi ka panipaniwala. Intent key sa edad na 20. At pagkatapos marinig ng mga elder ito mula sa ating bida, namumula ang mga ito na napasabi na kaya totoo ngang may angking talento siya. Isang kayamanang taglay ng wudang. Dagdag pa ng isa na hindi ka nga naman tinawag na espada ng wudang ng walang dahilan, ano? Ang leader ng sekta ay may lubos na paghanga na nakatingin sa ating bida, sinasabi na kahanga-hanga. Dahil malayo ang iyong nilakbay, isasagawa natin ang pagsusulit bukas. Maaari ka nang magpahinga ngayon. Yumukong sinabi ng ating bida na salamat. At maamong muka pa niyang sinabi na nais ko sanang magbigay galang sa mga ninuno sa Qincheng Shrine. Maaari po ba akong payagan? Namula naman ang mga muka ng elder at ang leader ng angkan, sinasabi sa kanilang isip na gusto niyang magbigay galang sa halip na magpahinga agad. Ang bait naman niya. Napahinga ang ating bida, pumikit na sinabi sa isip na masaya ako na mas maayos na ang pakikitungo ng lahat ngayon. Dagdag pa ng ating bida sa isip na sobrang adik ng mga to sa mga ninuno nila. Hindi ko maintindihan kung anong gusto nila sa mga multong butot lupa na lang ngayon. Malakas na tumawa ang sect leader at sinabi na sige. Wala naman akong dahilan para tumanggi. At pagkatapos sinabi na Sangwo, nais ng Sword of Wudang na magbigay galang. Ihanda mo ang ritual. Tumugon ito na bahagyang yumuko na okay po elder. Na napatingin sa kanya ang ating bida. Sinabi ng sect leader habang hawak ang isang token na ngayon, kung ganoon. Magkakaroon ng pribilehyo ang Sword of Wudang na manatili rito nang hindi sakop ng mga patakaran ng lugar na ito. Dahil dito, papayagan siyang makapasok sa karamihan ng mga lugar. Dagdag pa niya habang nasa labas na ang ating bida na pinagmamasdan ang token na ibinigay sa kanya na umaasa ako na makakaalis ka at makapagpahinga ng mabuti mula sa lugar na ito. Tinawag siya ni Chahyun. Napalingon ang ating bida sa kanya at tinanong na bakit. Sinabi sa kaninito na, sinasabi ko lang ito dahil nag-aalala ako. Huwag mo sanang pagkamalang iba.
Habang nandito ka, mas mabuting iwasan mong banggitin ang kaugnayan mo sa tangklan. Ang mga mandirigma ng tangklan ay gumagala sa Qincheng Mountain para hulihin ang ilang kriminal, pero hindi sila humingi ng pahintulot mula sa amin, kaya hindi maganda ang pakiramdam ng mga nakatatanda tungkol sa kanila. Kumunot ang muka ng ating bida at sinabi sa isip na kaya pala. Ito yung mga maliit na daga na binanggit ni Tang Wei. Dagdag pa niya sa kanyang isip na pinagpapawisan na sandali, pero hindi ba't kailangan mo munang humingi ng permiso kung papasok ka sa teritoryo ng iba? Si Tang Wei, ang loko-lokong hayop na yon. Hindi ko akalain na papasukin niya ang teritoryo nila nang walang paalam. At naisip pa niya si Tang Wei na tila pusa at ang ating bida na sinasabi na dapat nga hulihin ang mga daga kahit nakakainis sila. Natumugon ang ating bida na oo, tama ka. Na muli na namang sinabi sa isip ng ating bida na pumayag ako kay Tang Wei nang hindi ko alam na ganyan pala siya. Anong gagawin ko? Kanino ako dapat pumili kung mag-away ang Qincheng at ang tangklan? Naiinis siya sa isip na sinabi pa niya habang nakatayo silang dalawa na wala na akong magagawa. Kailangan ko na lang umalis sa Qincheng bago pa magkagiyera. At pagkatapos sinabi sa kanya ni Chasion na Mr. Jinmu, mukhang hindi ka masyadong okay at tila naging balisa ka dyan. Natumugon ang ating bida sa kanya na huwag mo akong intindihin. Ayos lang ako. Na napasabi pa siya sa kanyang isip na talaga namang ang pinuno ng tangklan at ang kanyang anak ay parehong nakakainis. At ilang sandali pa ay dumilim ang kalangitan at sumimoy ang hanging malamig. At pagkatapos ay pumatak ang ulan sa dahon. At patuloy na lumakas ang ulan na makikita ang ating bida at si Sangwoo ay naglalakad patungo sa pavilion sa Qincheng Shrine. At nang makarating sila sinabi ni Sangwoo na Mr. Jinmu, ito ang daan papunta dito. Natumugon ang ating bida. Na okay. Pagkapasok ng ating bida tumambad sa kanya ang mga bukas na kandila at ilang mga lampara na nagsisilbing ilaw sa loob nito. Napasabi ang ating bida sa isip na napakalaki nito. Akala ko ay nahahati ito sa 3 palapag, ngunit nang pumasok ako. Maraming mga mortuwaryo na tabla ang nakasabit sa dingding na walang bintana, at mga mesa na may malalaking mortuwaryo na tabla ang nakahanay sa harap ng kahoy na estatwa ng 3 makalangit na ama. Dagdag pa niya sa isip na napanganga na lang na sinabi sa isip na ano ba yan? Bakit ang dami nila? Napatingin sa kanya si Sangwoo at nakangiting sinabi sa kanya na sigurado akong matutuwa ang mga ninuno na binisita mo sila. Napatingin siya sa bagay na ito at sinabi pa niya sa isip na wala ni isang alikabok sa mga ito. Tila pinupunasan nila ito araw-araw. Pinapalakas nila ang kanilang mga disipulo hanggang sa mamatay para igalang ang mga patay na kaluluwa. Na sinabi pa sa kanya ni Sangwoo na ang mga nasa dingding ay mga daosistang nagdala ng liwanag sa Qincheng. At itinuro niya ang dambana sa unahan at sinabi pa na narito ang maraming henerasyon ng mga ninuno ng Qincheng sect, pati na rin ang mga matatandang miyembro. Tumawa ang ating bida at sinabi na naiintindihan ko. Sinabi pa niya sa isip na kailangan ko bang yumuko sa bawat isa sa kanila. At pagkatapos ang muka niya ay nalulukot na sinabi pa sa isip na hindi ko na sana tinanong. Hindi ko inakalang ganun sila karami. Ang gusto ko lang naman ay pagaanin ang atmosfera. At ilang sandali pa kahit na ayaw niya dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig. Habang ginagaw niya ito sinasabi niya sa isip na bakit naman kasi napakarami nila. At lumipat naman siya sa kasunod. At muling yumuko at sinabi pa niya sa isip na bakit ang haba-haba ng kasaysayan nila. Dagdag pa niya habang pinagpapaawisan sa kalilipat sa pagluhod na baka isipin ng iba na ang mga ninuno ng Qincheng ang bumuo ng buong murim, mga hayop kayo. At nagulat siya nang may makitang butasa sa kanyang pinagluluhuran. At pagkatapos ay pinagmasdan niya ito. At nagtatakang sinabi niya na ito ba ay isang crack. Tumingin siya sa kasunod na lamesa at sinabi pa na isa lang ito. Ano kaya to? Dagdag pa niya sa isip na masyadong mukhang artipisyal para masabing bunga ng paglipas ng panahon. Masyadong pinunghugis para tawaging isang pagkakamali. Parang sinadya talagang ilagay dito ang lokasyon na ito. Dagdag pa niya na kanino ang plaka ng mga ninuno na ito. Lahat ba ng iyon ay mga nagawa ng isang tao? At binasa niya ito na naubos ang mga puno dahil sa sunog. Ipinapakita nito kung gaano nakaliit ang Muhak Mountain. Ganon ba kalaki ang nawalang ito? Ang ika-20 pinuno, si Wendy Heavens Hyunyangja. Habang nakatingin siya dito sinabi pa niya na si Hyunyangja. Siya ba ay isang pinuno mga 100 taon na ang nakalipas?
Biglang may pumasok sa isip ng ating bida at sinabi na sandali, ang 100 taon na ang nakalipas ay. Ang sinabi sa akin ng matandang iyon na ayon sa kanya na si Chongmu ay may mga huling bahagi ng aklat ng Yinyang na tinatakan sa 4 na lugar maliban sa Wudang. Dagdag pa niya sa isip na matinding nakatingin dito na iyon ang panahon kung kailan ang huling bahagi ng aklat ng Yinyang ay pinutol at hinati sa 4. At ilang sandali pa sinabi ni Sangwo sa kanya na Ginoo Jinmu. May problema ba? Nagtatakang nakatingin pa din ito sa ating bida habang hindi kaagad nakatugon sa kanya ito. Dagdag pang sinabi sa kanya ni Sangwo na may problema ba sa mga salitang nakaukit sa plaka. Dahan-dahang tumayo ang ating bida. At mumiti siya at sinabi na wala namang problema. Pinagpapawisan itong tumingin sa kanya at sinabi na gabi na. Kailangan mo nang bumalik. Habang lumabas na sila sinabi sa kanya ni Sangwo na kailangan kong ilak ang mga pinto dahil hatingabi na. Napatingin naman sa kanya ang ating bida habang ibinuka ang payong sinasabi sa kanyang isip na meron bang takdang oras para magbigay galang sa mga ninuno. Makikita na isinara na nito ang pintuan. At mumiting sinabi sa ating bida na Amitabha-Buddha. Sana nag-enjoy ka sa pananatili mo sa Qingcheng. Pinagmamasdan siya ng ating bida na sinabi niya sa isip na bakit siya ay masyadong nagmamadali. Tumingin sa pavilion sinasabi pa niya sa isip na isang butas na iniwan sa ilalim ng plaka ng isang pinuno ng sekta mula 100 taon na ang nakalilipas. Parang may natuklasan akong isang malaking bagay. Pinagmamasdan siya ni Sangwo mula sa itaas, sinasabi pa ng ating bida habang naglalakad na nawala ang mga puno dahil sa isang sunog. Napahinga ng malalim si Sangwo nakatingin sa ating bida sinabi niya sa kanyang isip na ang espada ng Wudang. Napagtanto niya ba ang kahulugan ng kasabihan? Imposibleng alam ng Wudang na ang huling bahagi ng Yinyang book ay nakatago rito. Makikita ang mata nito na sinabi pa sa isip na walang sinuman ang maaaring makaalam ng lihim sa panahong ito. Ni hindi pa nga namin nakukuha ang Void of Holes. Mabilis na nawala ito sa kanyang kinatatayuan habang sinasabi pa sa kanyang isip na hindi ko ito maaaring palampasin. Kahit pa ang kalaban ay ang espada ng Wudang. At dito na po nagtatapos ang ika-103 kabanata. Ika-104 na kabanata sa pagpapatuloy. Pagkabalik ng ating bida sa kanyang tinutuluyan napasigaw siya na tila nakakita ng multo. Nang tumambad sa kanya si Seryeong sinasabi sa kanya na hoy, espada ng Wudang. Na napasabi ang ating bida sa kanya na hoy. Anong ginagawa mo rito? Pinapayagan ka bang pumasok dito? Tumugon ito sa kanya na siyempre naman may pahintulot ako mula sa pinuno ng sekta. Sinabi pa sa kanya ng ating bida na ano? Paano nangyari yon? Narinig ko na masama raw ang relasyon ng Qingcheng sect at ng Tangklan dahil sa mga daga na nagtatago rito. Umupo si Seryeong at sinabi sa kanya na habang nag-aalay ka ng respeto sa mga ninuno, dumating dito ang mga first class na disipulo at sinabi nila sa akin na baka mapahamak ka dahil sa Tangklan. At pinagmalaki na naman niya ang kanyang sarili at ang kanyang ibon sinabi niya na kaya kinontak ko ang tatay ko. Sinabi ko sa kanya na pauwiin na ang mga martial artist dahil nandito na ako ngayon. Nagulat ang ating bida at sinabi sa kanyang isip na maaaring nauwi na ito sa isang laban ng ego sa pagitan ng dalawang sekta, pero nalutas lang sa ilang salita ng anak niya. Itinuro ang hawak niya at tumawang sinabi na sabi ko, sisilaban ko ang lugar na to kung hindi aalis ang mga mandirigma, kaya sigurado akong lahat sila'y umalis. Na napasabi ang ating bida sa kanyang isip na alam ko na wala siyang ibang pagpipilian. Napahawak ang ating bida sa kanyang batok at ibinubulong na anong klaseng kasalanan ang nagawa ko sa nakaraang buhay ko at hinahabol ako ng babaeng to. Siguro nga marami akong nagawang kasalanan. Napasabi naman si Seryeong na nanlaki ang mga mata na ano ba ang walang katuturan ang sinasabi mo. Masaya pa nitong sinabi na sige na, hindi ka pa kumakain, di ba? Tara na, kain tayo ng karne. Naiinis ang ating bida at sinabi sa isip na hindi ko gusto kumain kasama siya. Napahinga ang ating bida habang makikita ang Qingcheng sect na sinabi sa isip na baka magsimula siyang mag-apoy. Dito kung tatanggihan ko siya. At nagtungo na nga sila sa kainan. At makikita ang isang buong manok ang nakahain sa lamesa. Magkaharap sila sa isang lamesa sinasabi sa kanya ni Seryeong na ano. Ayaw mong kumain? Nakapikit na sinabi ng ating bida sa kanya na nawala ang gana ko dahil sa lahat ng mga alalahanin ko.
Itinuro ang kanyang sarili at sinabi na, "Hoy, hindi ako kumakain ng hayop. Hindi mo ba nakikita kung anong kinakain ko?" Na napasabi ang ating bida sa kanyang isip na saan siya nakakakuha ng lahat ng mamahaling halamang gamot na yon. Kaya ba siya mabilis gumaling kasi kumakain siya ng ganyan araw-araw? Sinabi pa ni Seryong sa ating bida habang may tangay na halamang gamot na, "Bakit? May nangaapi ba sa'yo? Gusto mo bang bugbugin ko sila? Sabihin mo lang." Sinabing muli ng ating bida na nawala ang mga puno dahil sa isang sunog. Ipinapakita nito kung gaano kaliit na ang bundok ng muhak, parang sombrerong may paa. Gaano kalaking kawalan ito? At tinanong niya si Seryong na ano sa palagay mo ang ibig sabihin yon. Tumugon si Seryong na naguguluhan sinasabi sa ating bida na bakit naman magkakaroon ng paa ang isang sombrero. Na sinabi ng ating bida na wag mo na lang iyon intindihin. Hindi ko na sana tinanong sayo. At tinanong ni Seryong na may pagkainis na saan ito isinulat. Pumikit na sinabi ng ating bida sa kanya na sa Kincheng Ancestral Shrine. Habang bumubuo siya ng salita sa sanga at dahon, napapaisip si Seryong, sinasabi na siguro may ibig sabihin ito. Nawala ang mga puno dahil sa isang apoy. At nang mabuo niya ang salita, nagulat siya at napasabi habang nakatingin dito na ito ay isang code. Napasabi naman ang ating bida na ano? Na sinabi pa sa kanya ni Seryong na isang uri ng code kung saan itinatago ang kahulugan. Dagdag pa niya na halimbawa, dahil ang sins ay nangangahulugang magtanong at ang bibig ay tumutukoy sa pintuan. Binibigyan mo ito ng bagong kahulugan sa pagsasabi ng isang pulubi ang nagtanong ng makakain sa pintuan. Na seryosong. Nakatingin sa kanya ang ating bida. Sinabi pa niya na ang mga puno ay nawala dahil sa sunog. Nangangahulugang kagubatan. Kung ang mga puno ay mawala at ang sunog ay magsimula, magiging wala ito na nangangahulugang wala. At tumingin sila sa ibaba na sinabi pa sa kanya ni Seryong na tulad ng isang sombrero na may mga paa. Maaaring ang sombrero. At kung magkakaroon ito ng mga paa, magiging ang kahulugan ay butas. Nagulat ang ating bida sa kanyang napakinggan. At sinabi niya habang makikita ang mga letrang ginawa ni Seryong sa ibabaw ng lamesa na void of holes. Dagdag pa niya sa kanyang isip na sinabi sa akin ni Mok Inyom na kailangan kong dalhin ang void of holes sa Kincheng. At ang isang butas sa ilalim ng plaki ng isang ninuno na naging leader 100 taon na ang nakaraan, nang hatiin ang dual internal energy art sa mga bahagi. Ang kasabihan sa plaki ay tumutukoy sa void of holes. Ang void of holes ay hindi lang isang susi upang buksan ang isang lihim na imbakan. Ngunit ito ang susi sa dual internal energy art. Napahampas siya sa lamesa habang tahimik na tumayo. Na mabilis na niyakap niya si Seryong na ikinagulat naman ito sa kanyang ginawa na napatingin sa ating bida. Masayang hinawakan niya ito sa balikat at sinabi na talagang tunay kang baka. Pumatay ka ng 2 daga sa pamamagitan lang ng pag-atras ng ilang hakbang. Na nagtatakang sumagot siya na isang baka. Dagdag pa niya na nakatulong ba ako? Ang kahulugan ng pamahiin na sinabi ng ating bida ay parang baka na hindi sinasadya. Nakapatay ng daga sa isang hakbang. Masayang sinabi pa sa kanya ng ating bida na oho. Hindi lang konti kundi marami. At sinabi pa niya sa kanyang isip na lahat ng bagay ay malinaw na ngayon. Nalutas ito ng sobrang dali. Siguro tinutulungan tayo ng langit. Umalis na ang ating bida habang sinasabi niya na may kailangan akong tingnan. Na sinabi naman sa kanya ni Seryong na ha? Ano? Hintayin mo ako. Napahinto ang ating bida nang marinig niya ito. At tumigil. Siya sa harapan ng pintuan na natahimik ng sandali. At pagkatapos sinabi niya na tang Seryong, tumabi ka. Habang hinawakan niya ang kanyang espada. Na napasabi naman si Seryong sa kanya ano. Habang sinabi pa niya na ano ang ibig mong sabihin. Na isang liwanag ang makikita sa bandang unahan niya. Sumigaw si Jinmu at inihagis ang kanyang katawan ng sabay na hinarang ang kanyang espada sa harapan at isang puting kislap ang tumagos sa pinto at pumasok. Isang marahas na tunog ang winasak ang loob ng kainan. Nakatayo lang ang ating bida matapos niyang salubungin ang ataking iyon na nakataas pa rin ang kanyang espada. Si Jinmu, na kumitid ang mga mata, ay matindi ang tingin sa mga nakamaskarang tao na kumuha ng kanilang mga posisyon at nagpapakita ng postura. Na sinabi pa niya sa kanyang isip na hindi ko na malaya na napapalibutan na pala kami dahil masyado akong nakatuon sa dual internal energy art. At pagkatapos sinabi niya sa mga ito na sino kayo?
Tumingin lang ito sa kanya habang ngumingiti. Sinabi naman ng ating bida sa kanyang isip na mukhang hindi sila sasagot. Sinabi naman ni Seryong sa kanya na malamang malalakas sila kung kinakabahan ka. Tumugon ang ating bida na hindi ko iniisip na isa lang silang karaniwang organisasyon ng mga mamamaslang. Dagdag pa niya habang nakasimangot na nakatingin si Seryong sa mga lalaking nakamaskara na ito ay mapanganib. Kaya umatras ka na. Naglabas ng matatalim na bagay sa kamay si Seryong at sinabi niya na ano bang sinasabi mo. Kung sila'y mapanganib, isipin mo na lang kung paano sila labanan. At lalaban din ako. Masayang sinabi pa sa kanya ni Seryong na hindi ka makakapag-focus sa pakikipaglaban kung may pinoprotektahan ka. Ayokong ako'y pinoprotektahan din. Ngumiti na tumingin ang ating bida sa kanya at sinabi sa isip na namanan niya ang ego ni Tangwi. At pagkatapos sinabi ng ating bida sa kanya habang tumingin sa mga nakamaskarang lalaki na susubukan kong makuha ang kalamangan kaya't sumunod ka. Naglabas ng enerhiya ang ating bida na umikot ito sa hangin habang sinasabi niya sa isip na ang unang alituntunin sa pakikipaglaban. Kumuha ng mas mataas na posisyon. Itinaas ni Jinmu ang kanyang mga paa ng mataas na may malakas na sigaw. Pagkatapos, malakas niya itong ibinaba patungo sa sahig. At ang lupa ay mabilis na gumuhit na nawala ng balansi si Seryong. Sa epekto ng enerhiya na pinalabas ng sabay-sabay, sumabog ang sahig ng in at kumalat ang enerhiya tulad ng isang alon ng tubig sa lahat ng direksyon. At ang in ay hindi na kayang labanan ang lakas ni Jinmu at bumagsak ng walang kalaban-laban. Bumagsak ang mga punong kahoy, gumuho ang mga bubong, at ang alikabok ay pumuno sa hangin sa lahat ng dako. Ang lalaking ito na nakatutok ang espada na tila ang pinuno ng grupo na pumalibot sa in, ay tumingin sa alikabok na may konting kalituhan sa kanyang mata dahil hindi niya inasahan na wasakin niya ang in. At sinabi na tila tama ang napuntahan natin. Sigurado akong siya ang espada ng Wudang. At pagkatapos makikita ang muka nito na nakangisi. At sinabi niya na patayin siya. At dito na po nagtatapos ang ika-104 na kabanata.